Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Ang intensyon lamang ni Darius ay i-assure si Marinel. Sa kung ano ang dahilan ay hindi rin niya alam. Ngunit ang pagnanasa ay napakalakas. Nang makita niya ang luha sa mga mata nito, automatic kong nahaplos niya ang pisngi ng kanyang asawa. Hinaplos niya ang pisngi nito. Gusto siyang pakalmahin. Huwag ka nang umiyak. Masuyong saad niya. At nang maramdaman niya nag-relax ang kanyang asawa, unti-unting inilapit niya ang mga labi sa mga labi nito. Nakita niya ang panlalaban sa mukha nito, ngunit wala na siyang pakialam. Nakatutok ang atensyon niya sa bibig niya. Alam ni Marinel ang gagawin ni Darius. Naibuka niya ang bibig. Hindi siya sigurado kung iyon ay para sabihin ang kanyang pagtutol o para salubungin ang mga labi nito. Pakiramdam niya ay sila lamang dalawa ang nasa lugar na iyon. Napapikit siya na makitang kaunti na lamang ang pagitan sa mga labi nila ng kanyang asawa. Kung hindi lang siya hinapit nito sa baywang, ay baka tuluyan ng bumigay ang kanina pa nangihinang mga tuhod niya nang dumampi ang mga labi nito sa naghihintay niya mga labi. It should have been awkward. Ang una nilang pagdikit ngunit hindi, at ang naramdaman nilang kakaiba na magtagpo ang kanilang mga labi, tapos ang gentle ng lumalim pang halik na iyon. Tama ang pakiramdam, kahit pamilyar. Nang mapansin ni Judge Vergara na nadadala na sila at makita nito magkayakap na sila ng mahigpit, sadyang inilakas nito ang kanyang pag-ubo. Ngayon, mukha na kayong mag-asawa. Nanunuksong komento nito. Nang bahagyang lumayo sa kanya si Darius, hindi niya maipaliwanag ang biglaang pakiramdam ng pagkawala. Agad na pinaalalahanan niya ang sarili. Wala siyang intensyon na ituloy ang intimate part ng kasal. Mas maaga na maintindihan iyon ni Darius. Mas magiging maayos ang pagsasama nila nito. Umatras siya bago pa nito makita ang naging epekto sa kanya ng paglayo nito. Nang mag-usap pa sila ni Marinel at Judge Vergara, natuon ang atensyon ni Darius sa malalim na pag-iisip. Ang halik ay dapat walang iba kundi isang formalidad lamang. Hindi niya inaasahan may nararamdaman siyang kakaiba. Ngunit may nangyari sa kanya nang ang hinga nito ay tumama sa kanyang pisngi. Hindi siya handa sa kakaibang damdaming ibinigay ng halik na iyon. Huminga siya ng malalim. Kailangan ba niya kung yung naramdaman ang kakaibang damdaming iyon? Yun ang unang beses na pinagmasdan niya si Marinel. Nasa terasa ito noon at nakaupo sa pasamano. Nakatukod ang mga kamay nito roon at para nangangarap na nakatingin sa kalangitan. Nag-aagaw na noon ang liwanag at ang dilim. Naakit siya sa kainosentahang makikita sa mukha nito. Nanatili lamang siyang nakatitig dito. Iyon ang unang pagtapak niya sa mansyon. Pinagmasdan niya si Marinel habang nakikipag-usap ito kay Judge Vergara. Asawa na niya ito ngayon, kahit pa nga sa pangalan lang. Nagpresenta siyang tulungan nito, pero ayaw niya makagusto sa kanya. Mayroon na agad limitasyon sa kanilang relasyon. Hindi niya kailangan maramdaman ang ganoong damdamin. Hindi niya ito gusto. Hindi niya ito kailangan. May sinabi si Marinel na nakapagpatawa kay Judge Vergara. Iyon ang nakapagbalik sa kanya sa kasalukuyan. Handa ka na bang umalis? Tanong ni Marinel sa kanya nang matapos ang pag-uusap nito at ni Judge Vergara. Tumitig siya rito. Hindi ko alam, Mrs. Soto, ikaw ba? Nawala ang bossy at managerial sa saloobin na ipinamalas nito sa ginawi niyang iyon. Ngiti-ngiti naman na nauna nang lumabas siya ng bahay. Nagkaroon siya ng kasiyahan na makita siyang namumutla. Kanina pa kinakabahan si Attorney Art Ondoy sa loob ng library room ng mansyon ng mga Gamayo. Palakad-lakad siya sa loob ng silid. Naroon din at hindi mapakali si Trinidad. Nasa mukha nito ang pag-aalala para kay Marinel. Kagabi pa kasi ito hindi umuwi. Hindi mo ba naisip? Kailangan na natin magsumbong sa pulisya, Art? Tanong na may edad ng si Trinidad sa kanya. Tita, relax ka lang. Ani Thea, na eksaktong papasok sa library room nang marinig ang tinura ni Trinidad. Babalik din si Marinel. Anito, sabay upo sa mahabang sofa na naroroon. Mula pa nang basahin ang testamento ni Don Juan,
ay mukhang hindi na ito nakatulog sa pag-iisip kung paano gagastusin ang perang malilipat dito at sa kakambal nito, oras na hindi makapag-asawa si Marinel sa loob ng itinakdang oras ng yumaong abuelo nito. Para nakakasiguro na ito na uuwing bigong kinakapatid na babae nito at alam din itong ayaw ni Marinel na magpakasal sa kanya. Maghintay pa tayo, Tita Trinidad, aniya. Nasa ganoon silang pag-uusap nang biglang bumukas ang pinto ng library roon. Iniluwa niyon si Marinel. Marinel, kaginhawaan ang mababanaag sa mukha ni Attorney Ondoy. Agad at sinalubong siya nito. Hindi mo kailangan gawin ito na mag-isa. Alam mo yun, Marinel, nandito ako. Hayaan mo kung makatulong sa iyo. Anito. Marinel, iha, mabuti na lamang at umuwi ka. Ilang sandali pa, magsusumbo na sana kami sa pulisya. Sobrang nag-aalala ako sa iyo. Ani Tita Trinidad at niyakap siya. Kahit na walang blood relation, malapit din naman ito sa kanya. Kahit na mas nauubos ang oras nito sa pag-aalaga sa kambal noong mga bata pa sila, hindi siya naninibugho dahil naroon naman palagi si Nana Macaria at Tata Rolando. Masaya akong bumalik ka, sis. Wika naman ni Thea. Ako ay humihingi ng paumanhin kung ngayon lang ako nakabalik at nag-aalala kayo. Naramdaman niya ang paglapit ni Darius. Natuon naman ang mga mata ng tatlo sa binata nang lumapit at tumabi ito sa kanya. Masyadong natuon ang pansin ng mga ito sa kanya kaya hindi napansin ng mga ito ang binata na kasunod niya sa pagpasok sa library room. Nanlaki ang mga mata ni Art, Trinidad at Thea nang hawakan ni Darius ang kamay niya. Everyone, pukaw niya sa atensyon ng lahat. Iisa ang naging reaksyon ng mga ito, pawang mga tulala. Gusto kong ipakilala sa iyo si Darius Soto, ang aking asawa. Ano? Asawa mo? Gulat at sabay-sabay na wika ng tatlo. Para nasabugan ng bomba ang itsura ng mga ito. Nagkatinginan pa sa isa't isa. Ani mo tinitiyak kung iisa lamang ang narinig mula sa kanya. Tama ang narinig nyo. Ang lalaking ito sa tabi ko ay asawa ko. Ulit niya. Natuwa naman siya dahil hindi binibitawan ni Darius ang kanyang mga kamay. Darius? Ulit ni Thea. Ito ang unang nakabawi sa pagkabigla. Si Darius? As in yung pamangkin ni Aling Macaria? Tanong nito. Siya nga, sagot niya. Bumukas ulit ang pinto. Iniluwa niyo ng katulong na may dalang champagne katulad ng iniutos niya rito. Maraming salamat po ring, sabi niya rito. I think, kailangan natin mag-celebrate. Inabutan silang lahat ni Puring na tigi-isang kopita. Kinuha naman ni Darius ang bote ng alak na hawak niya at ito na nagbukas niyon. Puring, ihanda mo na mga gamit ko, aniya sa katulong. Saan ka pupunta? Ani Tita Trinidad. Tulad na nasa testamento, kailangan kong tumira sa poder ng asawa ko sa loob ng 1 taon. Sagot niya. Siya na ang naglagay ng alak sa mga kopita. Cheers! Aniya. Parang robot na nagsisunura naman ang lahat. Cheers! Kulang sa siglang tura ng tatlo. Parang estatwa na pinanonood ni Marinel ang paglalagay ng mga katulong ng mga suitcases na naglalaman ng mga gamit niya sa loob ng sasakyan ni Darius. Kaya ba niya talaga ito? Pinanghihinaan ng loob na tura niya sa isip. Pinagmasdan niya si Darius habang tumutulong sa pag-aayos ng mga gamit niya. Iniiwasan niya magtago ang kanilang mga mata. Hindi na niya siguro kailanman malalaman kung ano nagtulak dito para pumayag na magpakasal sa kanya at manatiling kasal sa kanya sa loob ng 1 buong taon. Wala kaya itong naiwan na nobya sa Amerika? Hanggang kailan ba ito sa Pilipinas? Hindi pa nga pala nila napag-uusapan ang magiging kaayusan sa pagtulog nila. Nakapagpalubag na lamang ng kalooban niya ang kaalamang naroon naman sina Nana Macaria at Tata Rolando. Hindi malalayo sa kanya mga ito. Halika na Marinel, tara na. Narinig niyang malakas na sabi ni Darius. Pagkatapos siyang humalik kay Tita Trinidad na tanging naghatid sa kanya hanggang sa labas, bukod sa mga katulong, bumaba na siya ng Teresa at sumakay sa kotse ni Darius. Maghanda ka Marinel, it's showtime na. Mariing napapikit siya habang umaandar ang sasakyan. Sa napakaikling panahon lamang, agad na nagbago ang nakasanayan niyang pang-araw-araw na buhay. Kung dati humigit kumulang alam niya kung anong mangyayari sa bawat araw, ngayon ay hindi na niya alam kung anong mga mangyayari. Biglang hindi na siya ang kontrol, sinalubong sila ni Nana Macaria at Tata Rolando. Agad na binuhat ng binata ang 2 maleta, kasunod si Tata Rolando na may bitbit ding maleta. Sandali, bulalas niya,
na makitang imbes na sa bungalow ni Nana Macaria, dadalhin ni Darius ang mga gamit niya at tinahak nito ang daan patungo sa malaking bahay. Bakit? Anito, saan madadalhin ang mga gamit ko? Nagtatakang tanong niya. Sa bahay ko, anito at nagpatuloy na sa paglakad. Sandali, pigil na naman niya. Ano na naman? Baka akala mo hindi mabigat itong mga maleta mo. Anito at tuloy-tuloy na naglakad kahit muli pa niya itong tinawag. Nana Macaria, bahay ni Darius iyan? Tanong niya. Bakit nga ba hindi niya naisip na ito ang may-ari ng bahay na nasa tabi ng kina Nana Macaria? Paano pa nga ba niya iyong maiisip samantalang para may bigat siyang pasan-pasan pagkatapos na mapakinggan ang huling testamento ng kanyang abuelo? Sa kanya nga iyan anak, ipinagawa niya iyan habang nasa Amerika pa siya. Anito, doon ako titira? Para nahihinaktukutan, tura niya sa isip. Kaming dalawa lang doon. Hala, halika na sa loob at na makapagpahinga ka na, ani Nana Macaria sa kanya. Nagpatianod na lamang siya rito. Kompleto sa gamit ang maluwang na sala na sumalubong sa kanya. Halatang pati interior design ng bahay ay pinag-isipang mabuti. Mataas din ang hagdan patungo sa pangalawang palapag ng bahay. Si Darius mismo ang nag-design ng bahay na ito, Marinel. May pagmamalaki sa tinig na sabi ni Nana Maria. Pati ang kulay hanggang sa garden ay siya ang may ideya. Mukhang malayo na nga narating ni Darius. Pero bakit kaya hindi nito ginusto maging US citizen? Kailangan niyang bigyan siya ng credit. Naabot nito ang mga naabot nito ngayon dahil sa sarili nitong pagsusumikap. Ang sabi ni Nana Macaria, ito raw ang nagpaaral sa sarili pagdating sa Amerika. Samantalang siya, tanggalin lamang ang pangalang Gamay sa kanyang pagkatao, hindi siya tatapunan ng kahit isang tingin ng mga taong halos gawin ng lahat, mapuluguran lamang ang apo ni Juan Gamayo. Nakita niya yung pababana ng hagdan sina Darius at Tata Rolando. Mabuti pa Darius, samahan mo na sa silid si Marinel para naman makapag-ayos siya at makapagpahinging sandali habang inihahanda kong hapunan, ani Nana Macaria. Iginiya siya ni Darius paakyat sa itaas ng bahay. Bubuksan na sana nito ang pinto ng isang silid na makuha niya magsalita. Darius, hindi pa man niya natatapos ang gustong sabihin ay nakasingit na naman ito. Hindi tayo, Mrs. Pilyo ang ngiti sa mga labi nito. Una sa lahat, wag mo akong tawaging asawa. Seryosong sabi niya. Gaya nga ng sinabi ko, hindi tayo pwede magsama sa iisang kwarto. Sa wakas ay nasabi na niya. Oh, exaggerated na bulalas nito. At pwede ko bang itanong kung bakit hindi? Alisin mo nga yung ngiti sa mga bibig mo. Hindi tayo pwede magsama sa isang silid. Tapos, sa nakikita ko, 4 naman ang silid sa bahay mo. Sobra-sobra na iyon para sa atin dalawa. Bakit? Unang gabi natin bilang mag-asawa. Ang aga mo naman magpato ng labas de Colombo. Kunway reklamo nito. Pwede ba? Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Huwag mong sabihing iniisip mong makokonsumate ang pagsasamang ito dahil, ano naman ngayon kung yun nga ang nasa isip ko? Mag-asawa naman tayo. Nasa akin na lahat ng karapatan na angkinin ka. Diretsyong tura ni Darius na ikirapag-init ng mukha niya. Isa pa, wala naman akong ibang mahihita sa kasalang kaya kitang bayaran kahit magkano pang gusto mo. Nakita niya ang pagkulimlim na mukha ni Darius. Nang wala ang mapaglarong mood nito, tumingin ito ng diretsyo sa kanyang mga mata. Bahagya pa nga natakot siya ng saglit na makita sa mga mata nito ang galit. Alam kong mababa ang tingin mo sa akin noon pa man, Marinel. Ngunit may isang bagay na sasabihin sa'yo. Hindi ako tumatanggap ng utos mula sa iyo at hindi ko kukunin ang pera mo. Magbabayad ako ng sarili kong paraan. Matigas na wika nito. Napaawang ang bibig niya. Hindi pa nangyayari sa tanang buhay niya na may isang taong nagkaroon ng lakas ng loob na sulangatin siya sa ganoong paraan. Bago pa siya makapagsalita, ay mabilis na nabuksan nito ang silid. Ito ang magiging kwarto mo. Huwag ka mag-alala. Wala sa isip ko ang pilitin ka sa hindi mo gusto. Iyon lang at iniwan na siya nito. Pagkatapos ay pumasok ito sa isa pang silid na naroon din sa ikalawang palapag ng bahay. Naku mga ka-felisidad! Mukhang unang araw pa lamang ng pagsasama ng mag-asawa ay hindi na agad sila magkasundo. Paano pa kaya sa mga susunod na araw? Kaya naman, abangan!